for this video, topic natin is all about market structure break and market structure shift. Okay, ano nga ba yung difference ng dalawa? As an explanation, ang difference nila is sa market structure break, nangyari yung break during continuation. And then sa market structure shift is pag meron na tayong reversal sa current trend natin. So, paano nga ba siya nangyayari? So, sa bullish market natin, paano ba yung bullish market? Diba paangat, right? So, sa bullish market natin, meron tayong mga nabubuong higher high and new higher low. So, saan yung market structure break natin sa part ng structure na yan? Dito, meron tayong swing high, right? And then, yung swing high na to, na break, kaya siya tinatawag na market structure break. Shortcut na lang natin MSB. Yan. So, saan yung next na market structure break natin? Here, right? Save natin. Wait lang Ako ganito ako gumawa ng mga template. Save mo lang. Pag-click mo nito, click mo yan. Save draw as template. Yan. So, ito is market structure break. We have another one here. Market structure break. Yan. So, nangyayari lang yan pag yung market natin yan. Pag nag-andyan pa yung price, hindi pa yan considered as market structure break. Kasi hindi pa yan nabe-break. Hindi pa na-taken out. Yun yung tawag natin. Pag na-taken out. Pag na-taken out na siya, yan yung tinatawag na market structure break. So, paano naman sa bearish trend? Siyempre, pababa yung market natin pag bearish trend tayo, right? So, ganito yung trend natin. Yan. Kung titignan mo, ayan, yung low naman natin, yun yung nabe-break sa bearish trend. Tawag pa rin dyan is market structure break. Yan. So, dito na-break na. Nag-retrace, break. Retrace, break. By the way, ang tawag sa yung trend natin is pababa. Yung bumabalik na price na to, retracement yung tawag dyan. Okay? Retracement, move down. Retracement, move down. Okay? So, saan yung market structure break natin dito? Dito, ayan. Right? We have another one here. Market structure break. And another one here. Okay? So, ayan. Ganyan yung market structure break natin. So, paano naman ang market structure shift? Let's say, nasa bullish trend tayo. Ayan, ganyan. Continuous nag-create ng market structure break na bullish trend. Yan, right? Pero, ang nangyari sa market structure shift, nandun na tayo sa dulo. Ang mangyayari kasi dyan, minsan meron tayong tinatawag na na-hit na higher time frame POI or point of interest. Kumbaga, sa pinaka-basic na knowledge natin, yan ang tinatawag na resistance. So, dyan, nag-accumulate yung price or possible, nagre-react or possible, mag-reverse. Okay? Diyan din nagba-bounce. Parang isipin na lang natin sa bahay. Di ba meron tayong floor and meron tayong pader. So dito, pag tumama yung bola, magba-bounce yan pababa, right? Same pag sa baba naman, yan. Pag tumama yung bola natin, binounce mo. Yan, di ba? Ganun lang siya. Meron tayong kumbaga pinaka-support and resistance sa market. Ngayon, yung mga points of interest natin na yan yung i-discuss ko sa mga next topic natin. Tawag natin doon is mga PD array or premium and discount array. Okay? So, kailan nangyayari yung market structure shift? Nangyayari yon pag na-hit na natin yung pinaka
resistance sa taas or yung pinaka point of interest natin sa taas. Okay? So, ang mangyayari, si market, i-break niya niyan to. Ayan. Meron tayong low dito. Swing low. Right? Or higher low. Ayan. Ngayon, yung market, magre-retrace yan. Bababa. Retrace. Bababa. Ito yung tinatawag nating market structure shift. Market structure shift. And then, dito is market structure break. May template na pala tayo dyan. Ayan. This one is market structure shift. Ibig sabihin, nag-shift na yung trend natin. Kaya, naging bearish na tayo. Kaya, market structure shift. Ito is market structure break. Ayan. So, kailan naman mangyayari yung market structure shift for our bearish trend. Siyempre mag-shift tayo into bearish. Let's say, na-hit na naman natin yung pinaka point of interest dito sa baba. Yan siya. Yan yung parang pinaka support kung saan magre-react, magre-reverse, magbabounce yung price. So, na-hit siya. Meron tayong high dito, right? So, kahit nangyari yan, ayan, ganyan, nag-retrace. So, ibig sabihin, hindi pa natin nabe-break yung high dito. So, dito, sa case na to, ayan, nag-retrace na siya dito. Ayan, ganyan. Meaning, pag na-break to, magre-reverse na yung price. We are going bullish na ulit dito. Tawag na dito is market structure shift. Nag-shift na yung trend natin from bearish to bullish after reacting doon sa pinaka support natin sa baba or point of interest natin, right? So ito, since along the trend na tayo, na break to, MSB na to. Okay, I hope clear ito. So punta tayo dito sa actual market. Ayan, meron tayong swing high, swing low, swing high, swing low, swing high. Please ignore this one muna. Ituturo ko yan sa mga next topic natin. Swing low, swing high, swing low. Then, swing high, swing low, swing high, swing low, swing high. Please ignore this one muna kasi baka ma-confuse kayo. Iwasan nyo muna yan. Wala lang ako makitang mas magandang example. Okay, so saan yung market structure break natin dyan? This one, right? Kasi na-break yung low natin. Ito is na-break ba nito? Hindi naman, right? So, dito tayo titingin. Market structure break yan. Sa baba, na-break ulit. Market structure break yan. Dito, na-break ba? Yes, market structure break. Ito, na-break ba? Hindi. Ito yung current market natin. So, saan yung next na na-break? Itong high natin na to. Ayan. Kaya nga, lumipad na yung market natin. Ang tawag dyan, market structure shift. Okay? So, saan yung next na na-break? This one, right? O, market structure break yan. Kasi along the trend. Saan yung next? This one, market structure break. Kung titignan mo, na-break ba to dito? Hindi. Kasi umangat pa yung price. Ngayon, na-hit na natin yung pinaka resistance natin. Kaya tumama dito. Ayan, this one. Na swing high. Ngayon, dito, pagbaba natin, saan yung next na na-break? Ito. Diba? So, ang tawag dyan, market structure shift. Okay?